Si Dr. Fernando Manocci, kardiologo. Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang o papalapit na sa edad na iyon, kailangan mong makinig sa akin ng may lubos na pansin. Araw-araw sa aking klinika, nakikita ko ang mga resulta ng isang problema na hindi maingay, isang kaaway na gumagana sa dilim, at maaaring nakakaapekto sa iyo ngayon mismo nang hindi mo man lang alam. Pinag-uusapan ko ang mga ugat na unti-unting nagiging matigas at nakakabara. Kailanman ba ay naramdaman mo na ang iyong mga binti ay mabigat na parang tingga sa pagtatapos ng araw? Nahihirapan ka bang huminga kapag umaakyat sa hagdan na dati ay madali mo lang nagagawa? Nakakaramdam ka ba ng kakaibang tingling sa mga kamay at paa? O napapansin mo na lagi silang malamig? Kahit mainit ang panahon, pansinin mo na ang mga ito ay hindi ang karaniwang mga sakit ng edad, kundi mga senyales ng tulong na ipinapadala ng iyong sistema ng sirkulasyon. Laging tinatanong ako ng mga tao, "Doktor, ano ang pwede kong inumin upang linisin ang aking mga ugat?" Hinahanap nila ang isang magic pill. At bagamat lubos na umunlad ang medisina, ang pinakamalakas na sagot sa aking karanasan ay matatagpuan sa kalikasan, sa isang partikular na bitamina na tinatawag kong ang tubero ng ating sistema ng ugat. Isang bitamina na pinatunayan ng agham na makakatulong na ilayo ang mapanganib na mga dumi mula sa iyong mga ugat. Pero nais kong maging tapat na tapat sa iyo mula sa simula. Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong isa lang ito. Sa totoo lang, ito ay isang pangkat ng 4 na mahahalagang sustansya na nagtutulungan ng perpekto. Sa video na ito, ihahayag ko sa iyo kung ano ang pangunahing bitamina, ang itinuturing kong kailangang-kailangan, pero ipapakilala ko rin ang kanyang 3 mahahalagang katulong at ipapaliwanag ko ito sa mga simpleng salita, walang teknikal na jargon, upang maintindihan mo kung paano gumagana ang bawat isa, ano ang sinasabi ng agham, at kung paano mo sisimulan ang paggamit nito sa iyong buhay. Hinihiling ko na manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil ang huling sustansya na banggitin ko ay ang halos nakakalimutan ng lahat at ang hindi pagkakilala rito ay isang karaniwang pagkakamali na nakikita ko sa aking mga pasyente. Bukod pa rito, ihahayag ko ang ilang mga saboteur na maaaring nasa iyong bahay, maging ang mga karaniwang gamot na maaaring sumisira sa iyong mga pagsisikap na mapanatili ang malinis na mga ugat. Napakahalaga ng impormasyong ito upang basta na lamang palampasin. Magsisimula na tayo, ang problema. Pag-unawa sa iyong mga internal na tubo. Bago pag-usapan ang mga solusyon, mahalaga na maintindihan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Isipin mo na ang iyong sistema ng sirkulasyon ay parang sistema ng tubo sa isang bahay. Kapag bago ang bahay, dumadaloy ng malakas at walang problema ang tubig. Pero sa paglipas ng mga taon, ang dumi, taba at mineral ay nagsisimulang dumikit sa loob ng mga tubong iyon. Nagiging mas makitid, mas matigas, at ang daloy ng tubig ay nababawasan sa isang simpleng patak lamang. Iyan din ang nangyayari sa iyong mga ugat. Ang prosesong ito ay tinatawag na atherosclerosis, at ito ang pangunahing sanhi ng karamihan sa mga sakit sa puso. Ang plaka o dumi na naipon ay isang malagkit na halo ng masamang kolesterol, LDL, taba, mga dumi mula sa mga selula, at isang mahalagang bahagi na ating tatalakayin ng husto ngayon, ang calcium. Kapag naipon ang plaka na ito, nangyayari ang 3 mapanganib na bagay. Una, ang iyong mga ugat ay nagiging matigas. Ito ay kilala bilang arteriosclerosis. Isipin mo ang isang bagong hose. Ito ay flexible at nababanat. Ngayon isipin mo ang parehong hose pagkatapos ng maraming taon sa araw. Nagiging matigas, madaling mabiyak, at kapag sinubukang baluktutin ay nagkakaroon ng bitak. Gayon din ang nangyayari sa iyong mga ugat. Nawawala ang kakayahan nitong lumawak at kumunot sa bawat tibok. Ang katigasan na ito ay isa sa pangunahing sanhi ng mataas na presyon ng dugo. Ang puso ay kailangang magbomba ng may higit na lakas upang itulak ang dugo sa mga matigas na tubong iyon. At ang patuloy na presyong iyon ay nakakasira hindi lamang sa mga ugat, kundi pati na rin sa mahahalagang organo tulad ng mga bato at utak. Pangalawa, nababawasan ang daloy ng dugo. Habang lumalaki ang plaka patungo sa loob, nagiging mas makitid ang daanan ng dugo. Ito ay parang sinusubukang diligin ang hardin gamit ang isang hose na may taong nakapatong dito. Ang dami ng dugong mayaman sa oksiheno na nakakarating sa iyong mga organo ay hindi sapat. Ang resulta, nararamdaman mo ang matinding pagkapagod na hindi nawawala kahit matulog ka ng 8 oras, sumasakit ang iyong mga guya kapag lumalakad, na tinatawag ng mga doktor na intermittent claudication at pinipilit kang huminto.
Malamig ang iyong mga kamay at paa dahil hindi maayos na nakakarating ang mainit na dugo. Nararamdaman din ito ng iyong utak at maaari kang makaramdam ng malabo ang isip, hirap mag-concentrate, o maliliit na pagkalimot. Sa mga lalaki, isa sa mga unang senyales ay maaaring ang erectile dysfunction. Pangatlo, at ito ang pinakamalala, tumataas ang panganib ng pamumuo ng dugo at sakuna. Ang plaka na iyon ay hindi makinis na layer. Madalas ito ay hindi matatag, parang bulkan na handang sumabog. Kung may mapuputol na piraso, ang katawan ay tumutugon tulad ng sa anumang sugat, na bumubuo ng pamumuo upang ayusin ang pinsala. Pero sa loob ng isang ugat na makitid na, ang pamumuo na iyon ay maaaring ganap na harangan ang daloy ng dugo. Kung ito ay sa ugat ng puso, ito ay atake sa puso. Kung sa ugat patungo sa utak, ito ay stroke. Ito ay isang tahimik na mamamatay dahil maaaring walang sintomas hanggang sa huli na. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang paglilinis ng mga ugat, hindi ito literal na paglilinis. Pinag-uusapan natin ang isang matalinong estratehiya batay sa agham upang makatulong na maiwasan ang pagbuo ng plaka, panatilihin itong matatag kung mayroon na, at bigyan ng iyong katawan ng mga kagamitan na kailangan upang maging flexible at malinis ang mga tubong iyon. At dito pumapasok ang ating unang at pinakamahalagang bitamina, ang dakilang lihim na inihahayag. Bitamina K2, ang pulis ng calcium. Mabuti. Ngayon na naiintindihan natin ang problema, pag-usapan natin ang bitamina na solusyon. Ang bitamina na para sa akin ay pinaka-revolusyonaryo at sa parehong oras ay pinaka-napapabayaan sa kalusugan ng puso. Tinutukoy ko ang bitamina K2. Huwag itong ipagkamali sa K1, na nasa mga berdeng gulay at responsable sa pamumuo ng dugo. Ang K2 ay iba. May tiyak na misyon ito. Ito ang traffic police ng calcium sa iyong katawan. Isipin mo ang tinatawag nating paradox ng calcium. Sa isang banda, sinasabi natin sa mga tao, lalo na sa mga babae pagkatapos ng menopause, na uminom ng calcium para sa malakas na buto. Pero sa kabilang banda, sinabi ko na sa iyo na ang calcium ay isang bahagi ng plaka na nakabara sa mga ugat. Kaya, mabuti ba o masama ang calcium? Ang sagot ay depende sa kung saan ito napupunta. Ang calcium ay parang bisita sa isang party. Kung nasa dance hall ito, ang iyong mga buto, napakaganda, pinatitibay nito ang istruktura. Pero kung ito ay pumapasok sa machine room, ang iyong mga ugat, maaari itong magdulot ng malaking gulo. Dito pumapasok ang bitamina K2. Sa loob ng iyong katawan ay may mga espesyal na protina na nagdadala ng calcium. Ang dalawa sa pinakamahalaga ay ang osteocalcin, na tumutulong na i-fix ang calcium sa mga buto, at ang matrix GLA protein, MGP, na ang trabaho ay pigilan ang calcium na dumikit sa mga ugat. Pero may trick. Ang mga proteinang ito ay ipinanganak na natutulog. Kailangan nila ng isang bagay upang gisingin sila, at ang bitamina K2 ang susi na nagpapatakbo sa kanila. Kapag may sapat kang K2, ina-activate nito ang matrix GLA protein. Isipin mo ang activated MGP bilang isang hukbo ng maliliit na tagalinis na nagpapatrolya sa iyong dugo. Kapag nakakita sila ng molekula ng calcium sa lugar na hindi dapat, hinahawakan nila ito, inaalis doon, at inililipat sa kung saan ito talaga kailangan, ang iyong mga buto at ngipin. Sa ganitong paraan, ang K2 ay hindi lamang nakakatulong na mapanatili ang flexibility ng iyong mga ugat, kundi nakakatulong din na palakasin ang iyong balangkas, isang doble na proteksyon na talagang kahanga-hanga. Ngayon baka iniisip mo, Doktor, mukhang maganda ito, pero may ebidensya ba? Ang sagot ay isang matinding oo. Ang pinakamalakas na ebidensya ay mula sa isang malaking at iginagalang na pag-aaral, ang Rotterdam Study. Dito ay sinundan ang halos 5,000 katao sa Holland sa loob ng 10 taon at ang natuklasan ay kahanga-hanga. Ang mga taong kumonsumo ng mas maraming bitamina K2 sa kanilang dieta ay may hanggang 50% mas mababang panganib ng matinding kalsipikasyon ng ugat at katulad na pagbaba sa panganib na mamatay dahil sa sakit sa puso kumpara sa mga kumonsumo ng pinakamababa. Ngayon, nais kong maging sobrang malinaw dito. Dahil ito ay obserbasyonal na pag-aaral, ipinapakita nito ang malakas na ugnayan, hindi direktang sanhi at epekto. Hindi natin masasabi na ang K2 ay nagbabalik sa kalsipikasyon na umiiral na. Ang ebidensya tungkol doon ay patuloy na pinag-aaralan. Gayunpaman, ang data ay malakas na nagmumungkahi na ito ay may mahalagang papel sa pag-iwas upang maiwasan ang pagdeposito ng calcium sa hindi dapat na lugar. May dalawang pangunahing anyo ng K2,
MK4 at MK7. Pareho ay kapaki-pakinabang, pero lalong lumilinaw ang agham patungo sa MK7. Ang dahilan ay mas matagal itong nananatiling aktibo sa katawan. Habang ang MK4 ay gumagana lamang sa loob ng ilang oras, ang MK7 ay maaaring magtrabaho ng higit sa 72 oras. Ito ay nagbibigay ng mas maraming oras upang i-activate ang mga protina at magbigay ng proteksyon. At paano ka makakakuha ng higit pa sa bitaminang ito? Ang mga pinagkukunan sa pagkain ay medyo kakaiba. Ang pinakamayamang pinagkukunan sa buong mundo ay isang Hapones na ulam na tinatawag na natto, fermented soybeans. Pero ang lasa at texture nito ay hindi para sa lahat. Ang iba pang magandang pinagkukunan ay ilang matured na keso, tulad ng Gouda at Brie, atay ng gansa o manok, at mga itlog ng manok na pasture-raised. Dahil mahirap makakuha ng kinakailangang dosis mula sa dieta lamang, ang supplementation ay isang makatuwirang opsyon. Ang dosis na ginamit sa maraming pag-aaral para sa kalusugan ng puso ay nasa pagitan ng 100 at 200 micrograms ng MK7 kada araw. Pero dito may mahalagang babala. Bigyang pansin, kung umiinom ka ng anticoagulant tulad ng warfarin, Coumadin, o Acenocomarol, Sintrom, huwag kang magsimulang uminom ng suplemento ng bitamina K ng mag-isa. Ang mga gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa bitamina K. Ang biglaang pagtaas ay maaaring pawalan ng bisa ang kanilang epekto. Anumang pagbabago ay dapat talakayin at masupervise ng iyong doktor. Ang gintong panuntunan na hindi masisira, laging, walang exception, kausapin ang iyong doktor bago magdagdag ng anumang bagong suplemento, lalo na ang isa na kasing potent ng K2. Kung ang paliwanag na ito tungkol sa pulis ng calcium ay naging kapaki-pakinabang sa iyo, hinihiling ko ang isang maliit na kilos na lubos na nakakatulong sa akin upang maabot ang mas maraming tao. Mangyaring pindutin ang like button na nasa ibaba. Ito ay isang simpleng senyales na nagsasabi sa YouTube na ang impormasyong pangkalusugan na ito ay mahalaga at dapat ipakita sa mas maraming nangangailangan. Taos-puso akong nagpapasalamat. Ngayon ay ipagpatuloy natin sa tagapagbantay ng iyong mga ugat, ang supporting cast, Vitamina E, ang personal na bodyguard na antioxidant. Kung ang K2 ay ang traffic director, ang Vitamina E ay ang personal na bodyguard ng mga selula ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang kanyang super powder ay pagiging isang napakalakas na antioxidant. Upang maintindihan mo, isipin mo na sa iyong katawan ay may mga maliit na vandalo na tinatawag na free radicals. Mga hindi matatag na molekula na nabubuo dahil sa simpleng pagkain ng buhay, pero pati na rin dahil sa polusyon, usok ng sigarilyo, or stress. Ang mga free radical na ito ay parang mga spark na patuloy na binobomba ang mga dingding ng iyong mga ugat. Ang bombardeyong ito ay nagdudulot ng pinsala na tinatawag na oxidative stress, na nagiging sanhi ng pamamaga sa panloob na layer ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang pamamagang iyon ay parang paglikha ng isang magaspang at malagkit na ibabaw. Ito ang perpektong lugar para sa kolesterol na ma-oxidize, dumikit, at magsimulang bumuo ng plaka. Ang Vitamina E ay gumagana bilang bombero, pinapatay ang mga spark bago magdulot ng sunog, na pinapanatili ang mga dingding ng iyong mga ugat na makinis at malusog. Pero may isa pang trick ang Vitamina E. Tinutulungan nito na maging hindi gaanong malagkit ang dugo. Sa dugo ay may mga selula na tinatawag na platelets, na ang trabaho ay magsama-sama upang bumuo ng pamumuo kapag ikaw ay nasugatan. Pero minsan ay nagiging hyperactive sila at nagsasama-sama ng walang sugat, na nagiging sanhi ng mapanganib na pamumuo. Ang Vitamina E ay may natural na anti-platelet aggregating effect, at nais kong maging sobrang malinaw dito. Ang epekto ng Vitamina E ay katamtaman lamang. Huwag sa anumang dahilan ituring itong kapalit ng mga gamot tulad ng aspirin o clopidogrel, Plavix. Kung ito ay inireseta ng iyong doktor, isipin mo ito bilang dagdag na tulong, isang karagdagang layer ng proteksyon. Pinatutunayan ito ng agham. Isang malaking pag-aaral, ang Women's Health Study, ay sumunod sa halos 40,000 babae at natagpuan na ang mga nag-supplement ng Vitamina E ay may 21% mas mababang panganib na magkaroon ng venous thromboembolism, pamumuo sa mga ugat ng binte. Sa mga babaeng may mataas na genetic risk, ang pagbaba ng panganib ay mas kahanga-hanga pa na umabot halos sa 50%. Ang pinakamagandang pinagkukunan ng Vitamina E ay ang malusog na taba, mga mani, lalo na ang almendras, buto ng sunflower at kalabasa, abokado, at mga langis tulad ng olive oil.
Sa mga suplemento, hanapin ang may mixed tocopherols dahil nagbibigay ito ng mas kumpletong spectrum, tulad ng lage, at lalo na kung umiinom ka ng gamot para sa dugo, kumonsulta sa iyong doktor bago magdagdag ng suplemento ng bitamina E. Ang batayan ng istruktura, bitamina C, ang tagapagtayo ng mga ugat. Pinag-usapan natin ang pagdidirekta ng trapiko at pagprotekta sa mga dingding. Pero ano ang gawa ng mga dingding na iyon? Dito pumapasok ang bitamina C. Madalas nating iniisip ito lamang para sa sipon, pero ang papel nito sa kalusugan ng vascular ay napakahalaga. Ang bitamina C ay ang semento ng iyong sistema ng sirkulasyon. Ang pangunahing tungkulin nito dito ay pagiging kailangang-kailangan sa paggawa ng collagen. Ang collagen ay ang protina na nagbibigay ng istruktura at lakas sa halos lahat. Balat, buto, at syempre ang iyong mga ugat at arterya. Kung kulang ka sa bitamina C, hindi makakagawa ang iyong katawan ng magandang kalidad na collagen. Isipin mo ang pagtatayo ng pader na ladrilyo ng walang semento. Mahina ang istruktura at guguho ito. Iyan ang nangyayari sa iyong mga daluyan ng dugo kung walang bitamina C. Ang mga dingding ng mga ugat, lalo na sa mga binti, ay nagiging mahina at lumalawak. Naiipon ang dugo, tumataas ang presyon, at nabubuo ang masakit na varicose veins. Bukod pa rito, ang bitamina C ay isang malakas na antioxidant na nagtutulungan sa bitamina E at may isa pang mahalagang tungkulin. Pinoprotektahan at inirecycle nito ang isang molekula na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagsasabi sa iyong mga ugat na mag-relax at magbukas, na nakakatulong na babaan ang presyo ng dugo. Pinoprotektahan ito ng bitamina C sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kapakipakinabang na epekto nito. Hindi tulad ng K at E, ang bitamina C ay water-soluble, kaya hindi ito iniimbak ng katawan. Kailangan mo ng pang-araw-araw na supply. Sa kabutihang palad, madali itong matagpuan sa mga prutas na citrus. Pero pati na rin sa pulang bell peppers, kiwi, strawberries at broccoli, na madalas ay may higit pa kaysa sa mga orange. Para sa therapeutic vascular effect, maraming pag-aaral ang nagmumungkahi ng dosis na 500 hanggang 1,000 ml kada araw, na mahirap makamit ng pare-pareho sa pagkain lamang. Ang mga nakalimutang bayani, mga bitamina B, at ang masamang tinatawag na homocysteine. Narating na natin ang salik na karamihan sa mga tao, maging maraming doktor, ay napapabayaan, isang tahimik na kontrabida na tinatawag na homocysteine. Ang homocysteine ay isang natural na byproduct ng metabolismo. Sa normal na antas, walang problema. Ang gulo ay nagsisimula kapag masyadong mataas ang antas nito sa dugo. Kapag sobra, nagiging nakakalason ito sa lining ng mga ugat. Isipin mo ang isang pinong papel de liha na patuloy na kumikiskis sa loob ng iyong mga tubo. Ang pinsalang ito ay nagpapabilis sa pagbuo ng plaka, oksidasyon ng kolesterol, at panganib ng pamumuo. At ano ang kinalaman nito sa mga bitamina lahat? Ang sistema na ginagamit ng iyong katawan upang mapupuksa ang homocysteine ay ganap na nakadepende sa isang trio ng bitamina mula sa grupo B, bitamina B6, B12, at folate, B9. Ang tatlong bitaminang ito ang mga kasangkapan na nagko-convert ng homocysteine sa hindi nakakapinsalang mga substance. Kung kulang ka sa alinman sa mga ito, nababara ang sistema ng recycling at nagsisimulang tumaas ang homocysteine. Ang mga matatandang adulto ay lalong madaling maapektuhan dahil bumababa ang pagsipsip ng B12 sa pagtanda. Ang mga pinagkukunan sa pagkain ay susi. Ang folate ay nasa madilim na berdeng gulay, lentil at abokado. Ang B6 sa manok, isda at saging. At ang B12 ay halos eksklusibo sa mga produktong hayop kaya para sa mga vegetarian at vegan, ang supplementation ay halos kinakailangan. Kung may pag-aalala tungkol sa antas ng homocysteine, na masusukat sa simpleng blood test, ang supplementation ay isang epektibong estratehiya. Nakita na natin ang ating 4 na magagandang bayani. Pero alam mo ba na ang mga karaniwang gamot na milyon-milyong tao ang iniinom araw-araw ay maaring sumisira sa iyong mga antas ng sustansya at sa makatuwid sa kalusugan ng iyong puso? Bago ko ihayag kung ano ang mga iyon, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Umiinom ka ba ng anumang gamot para sa heartburn tulad ng omeprazole o para sa pagpapanatili ng likido? Ang iyong sagot ay anonymous, pero nakakatulong ito sa akin na maunawaan kung anong mga paksa ang interesado ka. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ito ang perpektong oras upang gawin ito at pindutin ang bell dahil pinag-uusapan natin ang mga mahahalagang interaksyong ito na madalas ay napapabayaan. Ang mga nakatagong saboteur sa iyong medicine cabinet.
Maaaring ginagawa mo ang lahat ng tama, pero may isang bagay sa iyong cabinet na maaaring laban sa iyo. Pag-usapan natin ang dalawang karaniwang salarin. Una, ang proton pump inhibitors na mas kilala bilang omeprazole, pantoprazole o esomeprazole. Milyon-milyong tao ang umiinom nito para sa acid reflux, pero ang pangmatagalang paggamit ay maaaring magkaroon ng hindi kilalang epekto. Ipinapababa nito ang antas ng magnesium sa iyong katawan. Pinabago ng mga gamot na ito ang acidity ng tiyan na tila nakakaapekto sa pagsipsip ng mineral na ito. At bakit napakahalaga ng magnesium? Ito ang dakilang relaxant ng kalikasan. Tinutulungan nito na mag-relax ang mga kalamnan ng iyong mga ugat, na pinapanatili ang malusog na presyon ng dugo at matatag na ritmo ng puso. Kung umiinom ka ng ganitong gamot ng pangmatagalan, mahalagang kausapin ang iyong doktor tungkol sa posibilidad na masukat ang iyong antas ng magnesium at isaalang-alang ang supplementation. Ang pangalawang saboteur ay maaaring ang nasal spray o tableta para sa sipon. Maraming decongestant ang gumagana sa pamamagitan ng pagkontra sa mga daluyan ng dugo sa ilong, pero hindi laging doon lamang nananatili ang epekto. Maaari itong magdulot ng pagkontra sa mga daluyan sa buong katawan. Para sa isang taong nahihirapan na sa mataas na presyon, maaari itong magdulot ng mapanganib na pagtaas sa presyon ng dugo na naglalagay ng dagdag na tensyon sa puso at mga ugat. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo na ito magagamit kailanman, pero dapat itong gawin ng may pag-iingat at sa pinakamaikling panahon lamang. Ngayon ay inihayag na natin ang tahimik na kaaway ng atherosclerosis at ipinakilala ang ating pangkat ng nutritional heroes. Tandaan ang kanilang mga papel. Ang bitamina K2 ang traffic police na nag-aalis ng calcium sa iyong mga ugat. Ang bitamina E ang bodyguard na nagpoprotekta sa iyong mga ugat. Ang bitamina C ang tagapagtayo na gumagawa ng collagen upang bigyan ito ng lakas. At ang trio ng bitamina B ang mga tagalinis na nag-neutralize sa nakakalason na homocysteine. Nais kong umalis ka na may ganitong mensahe. Walang magic solutions. Ang mga bitaminang ito ay napakalakas na kasangkapan, pero bahagi lamang sila ng isang plano. Ang kanilang kapangyarihan ay lumalaki kapag pinagsama sa batayan ng kalusugan, isang malusog na pamumuhay, pagkilos ng katawan araw-araw, pagkain ng totoong pagkain, hindi paninigarilyo, pagkontrol sa stress, at magandang tulog. At ang pinakamahalagang panuntunan. Ang impormasyong ito ay pang-edukasyon at hindi kailanman dapat palitan ang payo ng iyong doktor. Ang supplementation ay dapat i-personalize. Kausapin ang iyong profesional sa kalusugan, ipakita sa kanya ang natutunan mo ngayon, at magtrabaho kayo ng sama-sama sa pinakamahusay na plano para sa iyo. Ngayon ay nais kong marinig ka. Alin sa mga bitaminang ito ang pinakanagulat sa iyo? May natutunan ka ba ngayon na iyong isasagawa? Iwan ang iyong kwento o tanong sa mga komento. Sinusubukan kong basahin ang marami hanggat maaari, dahil ang inyong mga karanasan ay nagtuturo rin sa atin lahat. Ako si Dr. Fernando Manocci, at ang aking misyon ay bigyan ka ng kaalaman upang kontrolin mo ang kalusugan ng iyong puso. Mag-ingat ka ng husto at hanggang sa susunod.